hango sa salitang Latin na ibig sabihin naman ay food. Kaya food of the gods. Correct. Ang kumpletong Yun. scientific name ng tanim na cacao Brex ay Theobroma cacao L. Yung letter L doon stands for Linnaeus. Siya yung nagpangalan ng scientific name na yun. Talino mo naman, friend. Oo, siyempre. Talaga naman. Nako, marami pa silang matututunan ngayong umaga, Kateknogiyang Jake, dahil sa pangalawang episode natin ngayong umaga ay ating mapag-aaralan ang industriya ng kakao. Pero bago ang lahat ng yan, attendance time muna tayo, mga Kateknogiya. Teknogiya sa radyo. Teknogiya sa radyo. Yes, attendance time muna tayo. Kumustahin po natin kung ilan po ang mga nakatutok mula sa ating mga target beneficiaries sa kanilang mga radyo o di naman kaya ay nanonood po sa ating Facebook live streaming via the Facebook page or official Facebook page ng DXVL Cool FM. Ayan, Yes, i-search mag-comment na- lang po kayo ha. I-search nyo lang po ano i-search nila. At USM Cool FM, yung Facebook page natin. Oo. Kaya ano pang hinihintay ninyo, mga Kateknogiya, kung kayo po ay nakatutok sa radyo, text nyo po kami sa cellphone number na 099945976667. Inuulit ko, 099945976667. Ayan, oo. Yun. At kung kayo naman ay nakatutok sa aming Facebook Live, ay mag-comment down below na po kayo. Ayan. O meron na, may nakikita na ako sa ating monitor. May nag-send Oy. ng emoticon. Ayan. Oy, kada target beneficiary natin, Kateknogiyang Brex, kada target cooperative association natin, meron po tayong mga nakatalaga na nagmo-monitor po sa ating mga enrollees na siya pong tututok sa kabuuang journey ng bawat learners natin dito sa ating School on the Air program, ang Teknogiya sa radyo. Ayan. Para naman malaman natin, di ba, kung talaga bang nandoon sila, talaga bang nakikinig sila. O ayan, sa anong sabi ng ating isang dyan, meron tayong nakita O ayan, si Binibining. Ano sabi niya? Si Binibining Janice Banggoy nag-send ng emoticon, heart daw. Ayan. Sila po ay nakatutok sa atin. Ma'am, good morning po sa inyo. Of course, kumustahin pala natin si Director for Extension Services Office, si Dr. Mary Joy Canyolas na nakatutok na-miss ko din na po si sa Ma'am atin. Mary Joy. Oo. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Ay naku, dapat puntahan mo siya mamaya. Dapat magpa-attendance ka sa kanya. Hi, Ma'am Joy. I miss you. Ayan, Good morning po sa lahat po ng mga cacao growers po natin sa MACGA, yung Municipality of Antipas Cacao Growers Association. Meron din tayo sa Tulunan. Alyosan, meron din tayo. Good morning po sa inyong lahat. And of course, tuloy-tuloy lang po tayo dito po sa ating Teknogiya sa radyo. Good morning din po kay Ma'am Preciosa Valmores. Good morning po sa inyo. Thank you for tuning in and pagtutok po dito sa atin sa Teknogiya sa radyo. Teknogiya sa radyo. Teknogiya sa radyo. Ayan, lahat ay handang-handa na para sa umagang ito, Kateknogiyang Jake. Simulan na po natin ang ating ikalawang episode ng Teknogiya sa radyo, Sir Brex. Sa pagkakataon pong ito, mga Kateknogiya, makakasama po natin ang Vice President for Research, Development, and Extension ng University of Southern Mindanao. Correct. At ang siyang nangunguna sa NICER Cacao Program. Please help us welcome Dr. Edward Barlaan. Good morning, Hello, sir. Good morning. Good Good morning sa morning. lahat. Oo. Good morning, sir. Good Good morning, Good sir. morning. Opo. Thank you po for joining us today, At ikaw po ang aming magiging speaker for today para po sa ating pag-aaralan ngayong araw na. Sir, kumusta ka muna? Ito, gwapo pa rin. Gwapo pa rin? Reflection of both of you. Wow! English pa. Natouch naman tayo. Reflection of Nakalimutan us. ko pala magbati sa mga kateknogiya. Maraming salamat sa inyong oras. At ngayong araw na ito, marami tayong matutunan. Ngayon, ang style sa pag-lecture ko ay pag hindi kayo mag-react, gagawa ako ng joke. Ilipat ko ito. Instead sa cacao technology, gagawa ako ng jokology.
Oo, kumusta daw po sabi ni Ma'am Joy Canyolas, no? And ang ating po mga kasamahan sa Administration Officer, si Uprio Head, Ma'am Vilma Santos. Good morning daw po at nakatutok po sila sa atin ngayon. Ayan. We have 11 live viewers sa ngayon sa atin pong Facebook streaming. Good morning. Tuloy-tuloy nyo lang po yan. Gusto po namin yung atin pong diskusyon. Very interactive. Magtanong po kayo at amin pong pagsisikapan po na masagot yan ni Dr. Berlaan. Dapat makinig silang mabuti ka konektadong Sir Jake dahil sa huling bahagi po ng ating programa, meron tayong quiz on air at kung sino ang makakakuha ng tamang sagot, may papremyo. Di ba? Saan ka na nakakita, natuto ka na, nagka-premyo ka pa. Abangan. Abangan po yan. Teknolohiya. Nako. So, Sir Berlaan, wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Simulan na po natin yung atin pong topic for today. Ano ba yung cacao industry? Ayan. Okay. So ganito, ang topic natin today, ang lesson natin tungkol sa cacao industry. Opo. Sa international at saka sa local industry. Bakit naman? Para malaman natin, matutunan natin ano ang sitwasyon ng international at saka local industry. Anong sitwasyon niya ngayon? Anong mga opportunities? Anong problema? Correct. Tapos, malaman natin kahalagahan nitong cacao doon sa agriculture at sa ating ekonomiya. At saka, malaman natin kung saang lugar dito sa rehiyon sa Pilipinas ang maraming cacao. Saan ba talaga dapat, saan ba dito sa buong Pilipinas yung talagang ang daming produksyon ng cacao? Yun yung mangyayari ngayon, sir, di ba? Oo. Okay. Sige po. Ayan, no? Yung objectives po natin, sir, nabanggit nyo na. Tama po ba? Okay. So, sige, sir, simulan po natin. Pag sinabi natin cacao industry, ano po ba yung dapat naming malaman when it comes to the cacao industry? Sige, una, alamin muna tayo yung cacao. Cacao ay napakahalagang commodity, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. In fact, kung talaga hindi bumababa ang demand ng cacao sa buong mundo. Palaging mataas ang demand niya. Pataas ng pataas. Tapos, tawag nito. Kaya, pati yung, bakit? Dahil ginagamit yung cacao sa nutrisyon. Dahil, tawag nito, meron siyang properties na makakakuha sa kanila kayong mga dark chocolate. Nakakain na kayo ng mga chocolate. Yes, Dark chocolate, yung semi-dark, yes, etc. So may mga properties sa nutrition. Good for the heart also. Not only good food for the gut, but also food for the heart. Kaya yung Valentine's Day yan, ayan, binibigay nila. So para ito sa gumagawa ng mga confectionery, mga baking, beverage, mga chocolate industries, ginagamit talaga siya. Tapos, saan lugar ba ang mataas ang demand? Saan, sir? Sa Europa. Nasa Europa. Sa Switzerland, sa Germany, sila yung mga chocolate producers. Nakatikim na kayo ng mga tsokolate galing dyan sa Yun ba yun, sir? Meron ba yung Lindt? Yung Lindt. Cadbury dan ba? Hindi. Sa US. US na yan. Tapos, Lindt. merong yung mga tawag nito, yung Marabou galing sa Sweden. Nakakain, sarap talaga. Sana, no? Ang natikman ko lang kasi Blockbuster. Ako yung yung Goya. usong-usong ngayon. Yung Goya. Oo. Sige po. Okay. And then, sa Europa, sir, no, andyan po yung concentration masyado ng which is pag sinabi natin concentration, sila po yung nangunguna sa pag-produce ng cacao. Top producer. Mga chocolate, etc. Tapos, ganito, nakita natin dito na sa buong mundo hindi lahat ng country makapag-produce ng cacao. Bakit, sir? Oo. Dahil ang cacao ay adapted siya doon sa equator. Ano Tagalog ng equator? Ecuador? Ecuador. Equator line. Equator line. Doon sa tropical. Tropical countries talaga pala siya. Kaya napansin nyo, makita sa mapa dyan na nandyan ang Latin America, ang Africa, ang Asia. Dyan banda. Marami ang cacao. At napakaswerte natin kasi kasama dito yung bansang Pilipinas. Parang nasa gitna talaga tayo, no? Ayan, yan. Ibig sabihin, grabe ang potential sa Pilipinas. Itap natin kasi geographically maganda pagparami ng cacao sa atin. Sir, gaano ba kadami yung pinuproduce na cacao in the international arena? Kuha na ngayon sa production. So, nakita natin dito na kumbaga sa demand, makita sa demand, no? Around 5 million metric tons yung kuan niya, yung
yung production. Opo. Ito yung sakwan. So, around 4.8 o 5 Oo. millimetric tons ang kanya production. Tapos, pati yung sa demand niya. At ang karamihan dito, ang nagsusupply dito ay yung sa West Africa. Oo, mga 70%, 50% dyan ay yung sa Ivory Coast at saka sa Ghana. Oo. Oo. At So, sa atin, doon para talaga, no? Ang kumbaga ganito concentration sa atin, halos. tutusin, number 72 lang tayo. Ang layo. Ang layo. Kung tutukan talaga ng Pilipinas, ito, we could compete kahit paano man lang ma-increase yung 0.01% lang tayo sa contribution. Gaano ba kalaki yung market demand, sir? Oh, malaki talaga. Sobrang laki. Oh, ito yung kayong ikuan siya. That's why itong may demand siya, no? Tulad nitong because the market size is around 11 billion Ay. US dollars ang value ng cacao industry. Oo. Tapos ilan lang ang in-export natin. Oo. Konti lang. Ah. Sa ganun sa US dollars. Mamaya malaman natin yung tungkol sa Pilipinas para mamulat ating mata. Meron palang market talaga sa cacao. International at saka sa local. Sir, ano po yung mga nagda-drive dito? Nagda-drive sa demand ng cacao industry, sa demand ng cacao industry. Ito yung sinabi ko na kanina sa nutrition. Oo. Especially, aware na kayo, di ba, lalong pandemic ngayon, mag-increase yung immune system. Meron ka rin may mga antioxidants, mga polyphenol properties na makuha sa nutrition sa tao. Tapos, pati yung health na consciousness niya sa mga tao. Then, malaki din ang income dito pag mag-produce ka. And then tawag nito, favorable kasi sa condition dito sa Philippines equator. Oo. Plus, ang lakas talaga hindi bumababa ang demand sa cacao sa international market. Okay. So ngayon sir, kumusta po yung global production naman ng cacao sa buong mundo? Okay. Anong estado po niya? Ganito, although mataas ang demand, pero sa ngayon, dahan-dahan nag-decline, bumababa. Bumababa yung production dahil, thank you sir, dahil sa una, di ba mayroon ng global warming? Correct. Warming. Oo. Masyado mainit. Mainit. Tapos, yung mga existing cacao ngayon, tumatanda. Habang tumatanda, hindi na magiging productive. Isa pa, yung mga doon sa Africa, kasi sila nagkwento, may mga war, gira-gira sila doon. Tapos, yung mga peste at saka sakit ng kwan. Isa din yung mga balakid. Then, ngayon, hindi lang naman kakaong binugrow ng mga kwan. Merong mga banana, may mga coconut. So, isa din yung competition sa other plantation crops. Then, another is yung sa low farm productivity. Ibig sabihin, mababa yung production nila dahil sa mga constraints o mga problema sa pagsasaka. Then, karamihan na nagkuhan dito na nag-grow ng cacao, medyo karamihan mga mahihirap, mga low farmers, mga poor farmers. So walang walang support kumbaga, no? Sila lang. Sila. Tapos yun nga, may limitasyon. May limitasyon. Oo. Tapos ito dagdag pa itong si COVID-19 ngayon na sa movement natin sa mga markets, etc. So medyo naapektuhan. Yan yung mga constraints. No? Diyan tayo meron nagkakaproblema. Yan yung mga paghihirap na dinadanas ng ating cacao industry in a global setting. Yes. In a global setting. Okay. Sige. Oras po natin sa Pilipinas, mga ka-Teknogia, 10:18 in the morning. Magbabalik pa tayo, Sir Brex, no? Maya-maya lamang. Mamaya pag-usapan naman po natin kung bago lang na pag-usapan po natin yung industriya ng cacao in a global setting. Pag-usapan naman natin ang cacao in the Philippine context. Yan po at marami pa mong iba. Siyempre dito pa rin po yan sa Teknogia sa radyo. Teknogia sa radyo. Teknogia sa radyo. Ibagin! Imbis malipay, magol kayod siya pag muabot ang monthly period tungod sa dysmenorrhea. Gawas nini, kulang pa gayon sa resistensya si Miss Jeremy Villarde, 19 years old, taga Purok 13, Barangay Tinagakan, siyudad sa General Santos. Hinungdan nga dalira siyang kapuyon. Apan sa diyang gimintain ang pagtumar sa Shane Her Plus Capsule, haskang liskihan na ang iyang lawas. Kapay kayo akong lawas, dysmenorrhea ko, tapos sakit lang, wala ko'y kusog, wala ko'y resistensya
lisensya. Mura kagi panuhod nga, di yung isir kung unsa. So itong nag-take of exchange, normal na kayo siya. Okay na, wala na ko ginadiskunarya. Normal na ko libati. Ang Shane Hair Plus Capsule mapalit sa mga parmasya sa inyong lugar o sa dugang kasayuran, tawag or text sa cell number 0947-629-2304 at kung balikon 0947-629-2304. Pito Plus Herbal Capsule. Health Flash Alert. Health Flash Alert. Organic og natural ang mga sagol sa Pito Plus Herbal Capsule. Walay side effects og walay overdose. Ang Pito Plus Herbal Capsule dunay natural nga detoxification properties nga maoy mo flash out sa mga unwanted cells, toxins, bacteria og viruses. Ang kahimsog dapat prioridad. Ayaw pasagad, ayaw pagpabaya. Basta kahimsog og kaluwasan sa mga balatian. Kini ang number 1 nga imong timan-an. Pito Plus Herbal Capsule. FDA approved. Gama sa Melvent Food Supplements Distributor. Mapalit sa tanang butika o drugstore duol sa inyong lugar. Alang sa dugang pangutana, pwedeng makontak sa 0930-032-4759. Saktong linis, saktong kinis, saktong ganda ng kutis. Yan ang saktong alaga ng Ariben Cool Herbal Soap with glutathione and papaya extract. Hi! Ako si Alex, cashier sa gabi, estudyante naman sa umaga. Sa hirap ng buhay, kailangan kong kumayod para makapag-aral. One time, may isang customer na pabiro nagsabi na ang haggard ko daw. Siguro sa dami ng pimples sa mukha ko. Napahiya ako syempre. Jokes are half true. Bumaba ang self-esteem ko, kaya nag-research ako. And I saw Ariben Cool Herbal Soap. Makalipas ng ilang linggo, ramdam ko ang pagbabago sa kutis ko. Kaya sa eskwela man sa trabaho, pansin ang kutis at puti ng balat ko. Alagang Ariben kaya to. Ariben Cool Herbal Soap with glutathione and papaya extra. Bili na sa inyong mga suking butika. Also available, Ariben Moisturizing Lotion with Vitamin E at Papa 10 Coffee. Alam mo bang kayang pabagsakin ng African Swine Fever o ASF ang sektor ng pagbababoy? Nakakahawang sakit ito ng baboy na walang gamot o bakuna para rito. Kaya ikaw, kung magbababoy ka, sundin ang mga tips para maiwasan ang ASF. Bawal ang pagbabiyahe ng buhay, karne o naprosesong karning baboy. Iwasang pakainin ng kaning baboy ang alagang baboy. Magsagawa ng biosecurity sa iyong babuyan. Wala sa bilang ng baboy na iyong inaalagaan ang kailangan mong iligtas sa ASF. Makipag-ugnayan agad sa Municipal Agriculture Office sa oras na sintomas tulad ng lagnat, pamamantal at walang ganang kumain ay makita mo sa iyong alagang baboy. ASF Wakasan, iligtas bayan ng Kabakan. Sa kaunlaran ng Kabakan, suporta at pagkakaisa ng taong bayan ang kailangan. Bakunado ka na ba ng anti-COVID-19 vaccine? Ang pagpapabakuna ang tanging paraan upang magawa na nating muli ang mga bagay na nais nating gawin kasama ang mga kaibigan at pamilya. Huwag pong maniniwala sa mga sabi-sabi na ito ay nakamamatay. Ito po ay fake news. Dahil ang mga bakuna sa COVID-19 ay katulad din ng ibang bakunang itinurok sa iyo nung bata ka upang makaiwas sa iba't ibang klase ng sakit. Sinasanay ng bakuna ang ating immune system upang gumawa ng antibody at cellula nang sa ganun may panlaban ang ating katawan sa mga impeksyon. Ang lahat ng bakuna laban sa COVID-19 ay masusing sinuri sa bawat yugto at proseso ng paggawa. Ito ay dumaan sa mga klinikal na pagsusuri at sinubok na sa libu-libong katao sa buong mundo. Nangangahulugang ang mga bakuna ay ligtas at lubos na mabisa. Ito rin ay halal certified. Kung iniisip mo ang side effect nito, huwag kang mag-alala. Dahil tulad ng ibang mga gamot, maaaring magkaroon ng ibang tao ng banayad na epekto pagkatapos mabakunahan. Tulad ng lagnat, pamumula, pamamaga o pangangalay sa bahagi kung saan ka tinurukan, pagsama ng pakiramdam, at pagsakit ng ulo. Huwag mangamba dahil normal na reaksyon ito ng katawan sa bakuna. Hindi naman ito magtatagal. Kung makaramdam man ng ibang sintomas maliban sa nabanggit, kumonsulta sa pinakamalapit na health clinic. Ang anti-COVID-19 vaccine ang tanging armas upang maprotektahan ang sarili, pamilya at komunidad laban sa coronavirus. Tara na't lumahok sa labang ito. Magpapakuna na. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng USM Faculty Association, Ministry of Health, Bangsamoro Government at ng ICNet.
Teknolohiya sa Radyo. Mga teknolohiya at kaalaman na bunga ng pananaliksik ng ating mga eksperto mula dito sa University of Southern Mindanao. Teknolohiya sa Radyo. Yes, at tayo nagbabalik dito sa Teknolohiya sa Radyo. Yes, we now have, ngayon, nasa 8 viewers po tayo. Good morning muna kay Ma'am Susan Punasher, kay Mary Jane Triveles Palmes, medyo mahina daw yung signal nila, at kay Miss Emeline Balawag Sandigan. Sabi niya dito, more uses po pala sa cacao fruits. So, okay. So, yung pinag-uusapan kasi natin is the cacao beans, no? Yeah. So, ang gusto niya naman malaman, no, on the fruit itself naman. Siguro sa mga susunod na episode, pag-uusapan po natin yan. Matatouch natin yan. Marami pang masishare sa atin yung ating mga technical experts. And ang kailangan lang nila gawin is tumutok. Okay? Tumutok kayo. Every Friday. 10 to 11 in the morning. Kanina, Brex, no, na pag-usapan na natin kanina with Sir Edward, no, kung kumusta ang cacao industry in the international setting. Yes. No? Kanina, nabanggit nga ni Dr. Edward, meron pong napakalakas na domestic and export market dito sa cacao. At nabanggit din niya kanina kasamang Jake na ang cacao pala ay considered equatorial crop. Ibig sabihin mas produktibo siya sa mga lugar na malapit sa equator. Correct. And 70% ng ating cacao market, we are relying on West Africa. 50% of it nasa Ivory Coast and Ghana. Alam mo ba na ang global cacao market size in the year 2020 alone is almost 11 billion US dollars. Pero ang nakakalungkot dito talagang nagkakaroon ng pagbaba sa produksyon ng kakao ngayon dahil sa ilang mga production constraints kasamang Jake. At isa na po dyan, yung COVID-19 and Ebola scare. Pag sinabi na kasi Ebola, nasa bandang Africa yan. Yung sakit na yan. Okay. Now, pag-uusapan naman natin this time, Sir Edward, is kumusta naman po ang industriya ng kakao dito sa Pilipinas? Okay. So, sa Pilipinas, iba ang ating makita dito sa Pilipinas. Katulad niyan, although mataas yung demand, sa kanya, 11 billion worth yan siya na. Yes. Tapos, 5 million metric tons ang demand. Ang nasusupply natin is worth only 24 million. Napakaliit, no? $24 million out of the 11 billion. Yes. Tapos, sa lahat ng mga country na nag-export sa demand, number 72 tayo. Ang layo talaga. And then, ang naproduce natin ng mga cacao, around 8,500 metric tons na cacao beans. Yan siya. Tapos, karamihan dito sa production ay nandito sa Mindanao. Mga 88 o 89% nandiyan sa Mindanao. Advantage pala yun dito sa atin, sir, no? Actually, sa buong Pilipinas, okay naman siya. Kasi sa sunod, equator nga tayo. Sa equator nga tayo. Meron ng, actually, ang cacao, pwede naman ito mag-grow from 0 to 1,200 meters above sea level. Kaya, pwede talaga sa kahit anong lugar sa Pilipinas. So ano naman po yung mga strengths ng cacao industry dito sa Pilipinas? Pag-uusapan natin yung global value chain. Okay. So, tawag nito. Una, ang Pilipinas ay napaka-strategically maganda para sa cacao. Nasabi ko na kanina. Dahil sa condition, sa location, sa lupa, etc. And then, meron pa. Diba, karamihan ng ating, marami tayong coconut sa Pilipinas. Correct, sir. There are 2 million hectares na pwede pang pagtaniman ng kakao doon sa intercrop sa coconut. Pwede pa rin isama sa, plus dagdag yung mga monocrop or sulo lang na kakao. So, 2 million hectares, malawak yan. When in fact, makita natin mamaya na ilang hundreds of thousand lang ang hektarya ng tinaniman ngayon sa kakao sa Pilipinas. Next, ang ating lugar dito sa Pilipinas ay pwedeng 3 type ng kakao ang ma-produce. Yung tawag na Trinitario. Trinitario ay cross yan ng Forastero at saka Criollo. Ngayon,
meron ng increase ng demand ngayon sa Criollo dahil sa sarap, mabango, ganun ba? Malinamnam, ganun. Okay. Sige po. And then, may tatanong ka? Tatanungin ko sana kung sa types ng kakao na ito, sir, itong tatlo, saan dito yung pinaka-in-demand? Ngayon, ang Trinitario, kasi, maganda ang yield niya, medyo resistant siya sa sakit, tapos adapted siya sa iba-ibang lugar. Ang Criollo kasi masarap pero masakitin. Susceptible siya sa sakit. Pero ang ginawa ng ibang country, in-sprayan talaga tapos para at least makaproduce kasi mahal kasi ang Criollo. At saka ito yung pinadagdag na pang pasarap sa kakao, asak chocolate. Okay. So kasi kaya medyo resistant na siya kateknologiyang Brex kasi combination na nga siya ng dalawang uri ng kakao, no? Yung Monasterio at saka Criollo. So that's why meron tayong Trinitario. Papiaw lang, sir, 'di ba? Sabi mo nga, no, you are already in the process of creating a new variety, 'di ba? Yes. Itong gine-develop dito, actually meron namang introduce dito sa atin, pero ang ginagawa natin sa breeding dito sa USM na pag-combine ninyong high yielding at saka resistant at saka masarap. Ganun ba? Ayun. Pero wag muna natin masyado yan para ma-excite sila. Teaser lang yun. Teaser lang para lang may idea kayo na meron kami nilulutong mas masarap. Ayan. Isa pang dagdag pala sa Pilipinas. Bakit dahil malapit lang Pilipinas din sa ibang countries dito sa Asia, yung Japan, yung China, nag-increase na rin ang percentage ng demand nila. Kaya madali na din ang pang-export. Yes. Okay. So, sir, comparing sa global market at ang Pilipinas, gaano ba tayo kalapit o kalayo ngayon sa pag-deliver ng market ng demand ng kakao? Tulad na sabi ko kanina, talagang medyo challenge talaga sa Pilipinas na magparamihin ang area ng production dahil yun na nga, last 2019, around 8,500 lang yung metric tons na produce natin. Tapos, malayo doon sa 1 million na metric tons sa Ivory Coast, yung sinusupply. At saka 800 million metric tons doon sa Ghana. Malayo talaga, million sila sa atin, 1,000 pa. So, ang need nito, there's a great need. Meron talagang pangailangan na taasan natin ang ating production sa kakao. Kaya maganda itong ginagawa natin sa teknolohiya na ito, itong pamamaraan para maengganyo at matuto sila pag mag-produce ng kakao the proper way. Sige. Ano naman po, kumusta po yung sitwasyon naman po ngayon ng Philippine cacao industry? Yun nga, nabanggit niyo po kanina na medyo malayo po tayo pagdating po sa pag-meet ng demands neto in a global scale. Ano ba ang cacao industry dito sa Pilipinas? Paano ba ito nagsimula? Ano ba ang role ng Pilipinas sa pag-meet ng demands na ito, sir? Okay. Una, although nag-produce tayo, nag-export tayo, no? Ng kakao. Yes. Pero mas malaki ang in-import natin. Tayo ang first to plant ng kakao dito sa Asia. Tayo ang una? Parang yung palay natin, ba? Palay natin. Nag-import na tayo ng palay. Ito din sa kakao din. Tayo nauna dito sa Asia. Dahil sa historically, yung sa mga taga-Spanish. Yes, correct. Nagdala dito. Tayo, ngayon, mas mataas talaga ang importation dahil sa chocolate. Marami tayong mga producer dito ng tsokolate, mga guya, mga demand natin dito. Ang importation, naalala ko na Tootsie Roll pala, yung mga masarap nung bata. Ayan. Chocolate, Tapos, ngayon naman, sa mga nagkakawan dito sa Pilipinas, meron namang mga farmers na medyo umaangat na sila. Kasi nalaman nilang teknolohiya, paano mag-produce ng mag-higher yield at saka higher profit nila. Kaya, meron na silang may tubo na sila. Alam nila ang pamamaraan. Meron na rin ganun. Pero karamihan din, meron pa rin kulang talaga na sa mga teknolohiya at pamamaraan. Then, sa ngayon, at noong 2018, mga over 70 million cacao seedlings ang distribute ng mga gobyerno. Ito ay distribute sa iba-ibang mga lugar sa Pilipinas. Then, about over 100,000 hectares na ang tinataniman. Pero, 40% lang ang productive kasi bata pa kasi mga 3 to 4 years magmamunga na yan. Then, around 30% ng mga farmers are engaged sa cacao farming. Then,
karamihan dito, 90% ay mga smallholders, mga tag-ilan, tag-isang hektarya, 2 hektarya. Kaya ang ginagawa ng iba, magkumpul-kumpul lang sila sa asosasyon, cooperative, gano'n. So, which is magandang gawin, sir, no? Na magkaroon sila ng cooperative para mas maorganisa sila ng mabuti. Okay. Tapos, kuwan din, ang national production natin around 12 to 15,000 metric tons. At karamihan ito ay fermented. Piniferment siya. Iba-iba kasi, nagbibenta ng fresh, fermented, iba processed. Then, problema natin ngayon ay 1 kilogram or below 1 kilogram ang production per tree. Ganun ba? Per tree. So, ang pakay ngayon ay gawing 2 or 3. Pero nagawa na ito ng iba, kinakailan turuan ng mga tao paano mag-produce ng 2 kilogram to 3 kilograms. Kasi dahil kulang talaga sa teknolohiya, kulang sa mga resources, etc. sa pamamaraan. Pero ginagawa nito iba. Okay. So, maximum, kaya niya palang makaproduce ng 3 kilogram, sir? Per tree. Gamitin mo isang variety with proper agronomic management, the process sa mga pruning, etc. Kaya. Nagawa ng iba eh. But because of wala silang proper knowledge on how to maximize yung production ng isang cacao tree, nagfo-fall lang tayo sa 1 kilogram. Kaya yung mga nakikinig ngayon, tumutok lalo kayo para matutunan yung paano mag-produce ng higher yield. Lalo na yung mga cacao na parang napapabayaan na, sir. So, yun siya. So, pati yung sa ating mga kinaprocess na mga kinakailangan ng 40,000 metric tons. Tapos, karamihan ng mga cacao dito ay, tulad sabi kanina, Trinitaryo. Trinitaryo dahil nga mataas ang yield niya compared sa forastero. Si forastero kasi medyo mapait. Mapait na nga buhay, dagdagan pa ng pait. So bitter na tayo. Trinitaryo na lang. Kasi masarap naman si Criollo, masarap si pait. Yun, masarap na pait. Nag-combine na siya kaya sa Trinitaryo. Kaya marami ngayon diyan mga hybrids. Kasi hybrid kasi mas mataas talaga ang yield sa hybrids. Pero sir, sabi mo nga, no, 80% ng mga cacao beans natin ay ang Trinitario variety, no? Pero sabi mo rin kanina na yung pinakamahal yung Criollo. Criollo. Okay. Ito na si Criollo naman, bigyan mo lang sana maayos na support lalo pag sa mga insekto, sa mga sakit. Ano siya? Makakuha ka naman ng yield. Kasi ang ginawa ng tag-Indonesia, meron talagang investor na ginafocus ang farm niya sa Criollo. Tapos ang laki ng kita. Bakit ang presyo? Malaki. Mas mahal. Times 4 ang presyo. Dito ba sa Pilipinas, sir, magkano ba ang kilo ng cacao? For example, itong itong nag-grind na. Okay. Makita natin diyan sa ating mamaya. Pag-aralan natin mamaya doon sa ating advance ka na. Excited? Tawag yan. Cacao Industry 2.0. Pero sir, sabi mo kanina, meron din tayong mga hinaharap na problema dito sa Pilipinas. Sir, magbigay po tayo ng ilan po sa mga constraints na meron tayo dito sa Philippine cacao industry. Okay. Salamat dyan kasi ito, para doon sa mga gustong produce ng cacao, ito yung nakikitang problema ngayon. Pero dahan-dahan ina-address ito ngayon. So katulad niyan, mababa ang production, ang yield, at saka sa income. Dahil nga, kulang siguro sa knowledge, kulang din sa resources, sa pera, sa pagkuhan, tapos kulang sa kakayahan din siguro. Tama. Ngayon, sa production ng kasi maraming factor yan. Katulad niyan, yung quality planting material. Meron kasi iba kasi nagtitinda, maganda tong kuha namin, ito si UF18 to, hindi naman pala UF18. Dapat alamin kung ano yung totoong variety na high yielding. Kaya ngayon, dito sa USM, nag-develop na kami ng molecular markers kasama ang DPI, i-certify yung mga planting materials na magiging nanay sa pagkuhanan ng sayon para i-reproduce. Tapos, pati yung mga anak nila, tinicheck namin kung tama ba yun o hindi. Isi-certify nga ng BPI, kaya doon kayo bumili doon sa mga nursery nga certified.
Para huwag kayong dala doon sa mga peke-peke. Para hindi mabudol. Oo, tama. Kasi maraming pakakaw-kakaw lang dyan. Pero hindi naman pala talaga certified. Or sinasabi nila, uy, ano to? Criollo to? Or, uy, ano to? Marami pa kasi variety. Bukod sa Trinitario, Forastero, marami pa eh. Mga UF18, mga ganyan. Pero, paano natin malalaman? Ano bang itsura ng kwan, sir? Ano bang itsura ng bawat variety na itong tatlo? Okay. Sa susunod na lecture natin, pag-alaman natin. Advance ko. Sige. So, pa-spelling ko mo, para malaman kakao, ano ang spelling ng kakao? Yung English. Ano the spelling ng kakao in English? C-A-C-A-O. Oo. Spell again. C-A-C-A-O. Hindi. Spell again. Spell again. A-G-A-I-N. Very good. Very good. Yan, natuto na sa kakao. Okay. Yan ang kakao. Sige. So yun, kanina, mga problema natin dito sa Pilipinas pagdating sa kakao industry. Marami yes, sir. pa. Oo. Yun, ngayon nagkaroon ng breeding. Well, ang karamihan sa ating kakao ngayon sa Pilipinas ay imported. Tapos, nagsiselect lang kung adapted ba sila o hindi. Ngayon, ina-address na rin ito natin, dahan-dahan, nag-breeding na, may breeding ang USM sa kakao. Kaya yung mga maganda high yielding, pinagkuhan sa mga high yielding, sa mga pest resistant, at saka sa flavor and taste, yun, ongoing. Next, lack of adoption of modern agricultural practice. Kulang sa pag-adapt doon sa pamamaraan. Tuloy, marami ng training sa pagdating daw, paano dito? Ganun na ba? O di kaya, kulang sa resources. Siguro, kulang sa lalo fertilizer ngayon, no? Yes. Dahil nga, sir, nabanggit mo na 90% ay mga smallholder farmers lang. Oo. Kaya siguro. May sa mga factor yun. Ngayon, dapat i-address talaga sa gobyerno dito. Yung mga ganon. Yes. Then, low quality beans and bean products. Paano naging low quality? Dahil kulang sa kaalaman sa pagpe-ferment. Ganun ba? Habang nagmi-meeting kami doon sa lahat ng mga agencies sa gobyerno, pati yung mga private owners, nako, may pamamaraan pala talaga. Paano magiging masarap? Ay, bigay ko lang idea, ha? Ang kuan pala, itong mga Europe na namimili, kuan pala, ito yung mga first class na mga properly fermented na mga beans ang kuan dito. Karamihan pala sa Pilipinas na fermented, medyo maasim. Dahil hindi natupad yung paano mag-ferment ng maayos. Sa sunod natin pag-aralan yan. So, isa yun sa mga kuwan. Nakaka-excite naman yan. Nag-tease na ako. Pati kami, natututo. Oo nga. Kaya nga, gusto ko na mag-advance sana eh. Sabay-sabay tayo dito. Sabi nyo, mga post-harvest processing, meron talagang pamamaraan. Kasi pag di mo alam talaga yun, kaya karamihan mga karamihan ng farmer, ibilad na lang yan, ibilad. Pag ibilad, mura ang presyo. Mura na nga, mumurahin ka pa. Oo, di ba? Mura na nga, parang mura pa yung aabutin mo. At saka mapapamura ka pa sa presyo, o baba ng presyo. Isa problema, mga peste. Peste, mga sakit. Kasi pag hindi mo alam na mag-manage noon, nakapagdating na lang, puro na lang itim. Kasi inatake na doon ng petuktura, ng punggos. O di kayo, puro na butas. Kasi pumasok na yung badburir. Ganun ba? So, dapat matutunan talaga sa mga farmer yon. Yun, sa mga processing, etc. Meron pa mga marketing kasi karamihan din problema. Iba, nangutang na sa mga Tsaka mismo sa processing, sir, no? Oo. Yan mga problema natin. Wala tayong parang magandang way, wala tayong established. Hindi naman siguro dahil sa wala tayong established na way of processing it. Pero hindi siguro nakaabot or hindi nila alam ng proper way of doing it para ma-maximize mo yung sarap niya. Sa aming NICER program, inistadihan namin yung anong klaseng kahoy na masarap. Meron kasi mga kahoy na medyo okay sa pag-ferment. Meron ding pamamaraan paano mag-ferment para maging mataas siya. Kasi ganito, ibigay ko na, I have teaser na rin ito. Pag mag-ferment ka, dapat lahat ng mga, alam mo yung mucilage, ano mucilage in English ng Tagalog? Mucilage. Yung mga basa-basa dyan, yung basta yun. tumutulog dyan, patuluin. Pagkatuluin, kung ano siya, i-ferment siya, dapat first day, mga around 30 degrees. Ang kuan. Second day, 40 degrees. Pagka third day, dapat makaabot ng 50 to 60. May variation pala. Dapat maangat yung temperature kasi mayroong fermentation. Ang bacteria na nag-condo process, yun ang nagpapasarap, yun ang nagpapabango. Pero pag di mo alam yung ferment doon, hanggang maasim ka lang. Kaya maasim yung ating kuan dahil hindi na alam teknolohiya. Maasim na chocolate.
Sir, okay. So, maraming salamat, sir, doon. Pinabigyan mo kami ng idea, no, kung ano ba yung mga kinakarap na problema ng ating industriya ng kakao dito sa Pilipinas. Now, sir, kumusta naman po yung support ng gobyerno sa ating mga farmers dito sa bansa? Okay. So far, ang support naman sa gobyerno ay ganito, mayroong mga program ang Department of Agriculture at saka DTI. Paano masuportahan sila ngayon? So, especially doon sa product development, sa production. Kaya ito ngayon, sa aming pamamaraan, magkaroon kami ng programa para ang tawag institution-based mentoring and monitoring of cacao farmers for increased production and productivity. Ibig sabihin na dapat maturuan talaga itong mga farmers dito mula planting hanggang marketing para ma-equip sila. Oo. Ngayon, kung sana magawa din ito sa ibang gobyerno, agency na nakakatulong. Kaya meron na kayong pag-uusap dito sa probinsya sana tungkol ditong programang ito. Pero kailangan talaga yung tulong, yung practical at saka yung meaningful support ng gobyerno talaga. So, hindi lang sa pagbigay ng seedling. Yes. Dapat tulungan din sila sa production, no? From tawag nila? From farm to table. Yeah, from farm to table. Para yung wholeness approach, no, na tinatawag natin. Sir, dito naman sa Pilipinas, sir, anong lugar ang maituturing nating top producers ng kakao? Okay. Dito sa Pilipinas, nasa Mindanao. Nasa Mindanao. Nasa mga 89% siya nasa Mindanao. Pero sa Mindanao, ang Davao region ang mataas. Mga 78%. Oo. Kaya, ngayon siya, tulad noong dispersal noong mga kakao ngayon, ilang milyon yun, at least dinidispersa na siya. Pero sa ngayon, ang Davao, ang product, yung producing kakao. Yung may mga beans na, etc. Laki ng potential, no? Tsaka di ba merong sana kapunta na ako dyan yung, meron tayong dyan sa Davao na yun talaga kanilang product, kakao. Yung masarap. Ano ba? May Malagos. Ayan, Malagos. Ayan, Malagos chocolate, no? Chocolate. Internationally known yan na. Saan nila ina-export yung kakao nila sa Davao, sir? Ganito. Actually, sila na ang gumawa ng tsokolate nila. Kaya mamaya, towards the end, kung may oras pa, sila sa mga nanalo. International. Oy, mga kateknolohiya, baka isa kayo sa mga mananalo kasi mamaya ipaalam namin na meron nang nanalo dito sa Pilipinas international competition. There are 235 samples sa buong mundo. At ang nanalo saan? Taga Davao. Palakpakan natin yan, no? Proudly Mindanao. Yes. Sir, when it comes to the market trend naman dito sa Pilipinas, gaano ba kadami yung ini-import natin? Gaano kadami yung ini-export natin? Nako, ito yung sinasabi ko kanina na ang export value natin is around 24 million. Pero ang importation natin is times almost 103 million, 102 million ang ating importation. Yun na nga. So, ang laking gap. Kaya ganito, sa mga nakikinig, malaki talaga ang demand sa Pilipinas pa lang, ha? Bakit? Nag-import na tayo. Nag-import tayo. Bakit? Habang nagmi-meeting kami, nalalaman namin pala ang kakulangan ng kakao sa Pilipinas pala nga. Paggawa ng tabliya, paggawa ng mga ganitong iba-ibang produkto sa out of chocolate, ganun ba? May pinapakita sa screen natin ngayon yung imports ng kakao dito. Ayan. Laki, 2021 at 2011, sorry, 2011. US dollars yan siya. Compare doon sa yun na nga ito yung ating importation compared sa export natin. Sa export natin, next slide tayo. Ang export mas malaki. Ang export baba. Ang mababa pala, sorry. Tag-5 lang dati. Ngayon sa importation at taas. Ganun ba? Bumaba yung double figure. So itong ang ating export baba talaga. Yun siya. Okay. Sige po. Oras po natin sa Pilipinas, 10:48 in the morning po mga kateknolohiya. Ako, marami pa po kaming pag-uusapan dito sa ating teknolohiya sa radyo. Wag po kayong aalis. Mababalik pa rin po kami dito makalipas po ang ilang paalala. Teknolohiya sa radyo. Teknolohiya sa radyo. Ibagay.
Unlimited. Bagong cellphone? Check. Cellphone and computer accessories? Check. Cellphone repair? Check. Load retail business? Check. Lahat nandito sa J Wireless Cellphone Loading Services. Dealer sila ng original cellphones tulad ng Realme, Vivo, Oppo, Tecno, Itel, Infinix, Samsung, and Nokia. Available sa kanila ang lahat ng cellphone accessories. Nagbebenta rin sila ng USB, OTG, pocket at home prepaid Wi-Fi, computer keyboard, mouse, power supply for CPU, laptop chargers, at hydrogel screen protector. Para sa mga nais magnegosyo, meron silang retailer SIM for Smart and Globe. Distributor din sila ng Load Wallet, Smart Padala at GCash Padala. Dito ka na rin bumili ng SIM pack dahil available ang lahat ng network SIM. Meron na din silang Dito SIM Card. Huwag ka rin mag-alala kung nasira ang cellphone mo dahil siguradong maayos yan ng J Wireless. Nagbebenta rin sila ng mga piyesa ng cellphones tulad ng LCD, power button, charging pin at touchscreen. At kung kulang ang budget mo pambili ng cellphone, huwag kang mag-alala because they offer cellphone layaway. J Wireless Cellphone Load and Services located in front of Jollibee Kabakan near PR Bank with branch inside James Commercial Arcade, Rizal Street, Kabakan, Cotabato. In the name J5 Cellphone Shop. J Wireless, your one-stop shop for cellphone load and services. Hay, lagi dalang mababa ang ani naming palay. Huwag kang mag-alala si Toy. Kayang mapataas ang ani ng iyong palay ng 10% o higit pa. Talaga? Paano? Gumamit ng dekalidad na binhi ng rekomendadong variety. Siguraduhin ito ay sertipikado ng BPI NSQCS at angkop sa kalagayan ng inyong lokalidad. Sa tulong ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF, mabibigyan tayong mga magsasaka ng certified inbred seeds. Para makatanggap ng libreng binhi, pumunta sa Municipal Agriculture Office at magpatala sa RSBSA. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Region 12. Kings Vitaplus Animal Feed Supplement. Unsay pangalan nimo gani, ma'am? Daisy Padasas. Taga-asaman, ma'am? Sabang, Larina. Ma'am, unsay nasinati nimo sa paggamit nimo sa Kings Vita Plus Animal Feed Supplement? Nasinati ko, sir. Sa una nga akong gigamit ang King Vita Plus, kay naman kay baboy nga. Di siya ganan mukaon, dayon. Naatol man to nga na nagkuhan sa King Vita Plus katon lang, sir. Nang gi-try nako, katong baboya gani unta, amo unta tong ihawon unta kay murag walay na ingon nga paglaom. Pero gigamit na ako tong King Vita Plus. Karong adlaw gigamit na ako. Then pagkaugma, murag ni timi-timi na siya kaon. Then sunod pagkaugma, ni kaon na siya. Kaon na siya antud naulian siya. Then sige ra ko gamit tong King Vita Plus kay maka-save man pud ka kay butang sa usa ka container nga tubig. Then usa ka kutsara mo nang madugay man pud ang gamit. Tanan na akong mga baktin, mga anayon, gipainom naman sa nako. Katong nay-anayon ako nga walay ganang kaon, ding palit naman pud ko King Vita Plus, ding may karon ni kaon na siya kay. Maayo gid ang resulta sa imong mga alagang hayop, ma'am. Maayo gid, sir, kay maro man akong gigamit kay wala man ko gigamit-gamit mga kay na ay mga tambal din ha. King Vita Plus kay na naman tanan. Kings Vita Plus Animal Feed Supplement. Kikita ka na, aasenso ka pa. Ang pinakauna nimong depensa aron muligo ng immune system mao ang pagpili sa healthy nga lifestyle. Ang pagsunod sa pangkinatibukang giya sa panglawas makatabang sa imong immune system nga ligon ug himsog. Ilabi na kung kini imong bagan sa makanunayon nga pagtumar sa Shane Hair Plus Capsule katulo sa usa ka adlaw. Ang Shane Hair Plus Capsule halos kumpleto na sa vitamins and minerals makatabang aron mas muligon pa ang imong immune system. Ang vitamins and minerals, mao ang mga nutrina nga gilang kalanon sa imong immune system. Ang Shane Hair Plus Capsule mapalit sa mga farmasya sa inyong lugar o sa dugang kasayuran, tawag or text sa cell number 0947-629-2304 at kung balikon 0947-629-2304. Saktong linis, saktong kinis, saktong ganda ng kutis. Yan ang saktong alaga ng Ariben Cool Herbal Soap with glutathione and papaya extract. Hi, ako di ay si Kiray, usa ka tindera. Sa sobrang kabisi adlaw-adlaw
daw dili na nako maasikaso akong sarili ug mao na siyang hinungdan nganong permi ko hagard. Dugang pa jud akong itom nga kutis. Maupod siguro ni ang rason nganong ginaiwasan ko sa akong mga customers. Ug sa dihang naay isa ka customer ang nirekomenda sa kuha sa Ariban Cool Herbal Soap with glutathione and papaya extract, wala na ko nagduha-duha. Ug milabay lang ang isa ka bulan, dako kay pagbag-o. Gibago jud niya ang akong kinabuhi. Thank you, Ariban! Ariban Cool Herbal Soap with glutathione and papaya extract. Bili na sa inyong mga suking butika. Also available, Ariban Moisturizing Lotion with Vitamin E at Papa 10 Coffee. Cool FM. Teknolohiya sa radyo. Mga teknolohiya at kaalaman na bunga ng pananaliksik ng ating mga eksperto mula dito sa University of Southern Mindanao. Teknolohiya sa radyo. Yes, nagbabalik po kami dito sa Teknolohiya sa Radyo. Ako pa rin po si Jake Manero and kasama ko po ang ating katandem ngayon. Yes, na si Brex Nicolas. Ayan, and of course, ang ating pong guest speaker for today, ang ating pong technical expert, si Dr. Edward Barlaan. Yes, kanina kasamang Jake, napag-usapan natin ang estado ng industriya ng kakao dito sa Pilipinas. At kanina, natanong ko kung magkano ba yung presyo ng kakao dito sa ating bansa. Magkano nga ba, sir? Okay, ito na ngayon. Depende ngayon sa produkto mo. Okay, ngayon, kumbaga, sa wet beans o yung presko na beans na iyan, tag 38 pesos. Okay. Ngayon, pag dried bean naman, mga around 125 pesos. Ngayon, dried na fermented pa siya ay 140 pesos. Okay. Ngayon, kung i-process mo yun siya, yung parang mga maliliit nibs na. Nibs. Ang tawag nib doon na 350 pesos. Mahal na. Ngayon, kung i-process mo, gawing tabliya, lalong tataas 600 pesos ang kilo. Okay. Ngayon, kung i-grind mo siya, meron kang produkto na parang powder, so meron kang 300 pesos per kilo. And then, kung ikuan pag gawing cacao butter, yun, 750 pesos. Ngayon, depende ngayon. Ang ibig sabihin na magkaroon ka ng value adding sa iyong mga sa iyong beans sa pamagitan ng either i-ferment mo siya, i-process mo siya, tapos i-grind mo siya, ganun. Yes. Okay. Ano ba yung mga sir? Ano ba yung mga value added products na meron tayo sa kakao dito sa Pilipinas? So ito yung sinabi ko kanina na meron yung drying. Pero ito kuan nga lang siya, medyo mahina ang presyo pero pwede na. Pero you can increase do sa fermented beans. I-ferment mo siya proper fermentation. Ito pa, dagdag pala. Meron ang presyo pala dito sa fermented bean. Meron palang bumibili ng tag 400 pesos mataas pa doon sa Manila. Oy! Ayun na. Mas mataas pala kasi basta properly monitored yung fermentation. Meron din isang private company dito sa nagmo-monitor, bilhin na ng mataas, basta yung mabango na masarap sa paano pag-ferment siya. So dapat talagang maturuan yung ating mga farmers din sa processing. Proper processing. Tapos, yung mga nibs na iyan, tableya, karamihan ganito yan, tableya na. Ang problema na, nagkukumpit na sila. Para bang bababa tuloy yung presyo sa katagal, puro na lang tableya. Ganun ba? Kaya i-value adding pa sa ibang pamamaraan. Gumagawa ng chocolate na yung iba ngayon. Yung gumawa na masarap na chocolate, ini-export ng iba. Ganun ba? So, sir, kumusta na when it comes to, sabi mo nga, in-export, sir, kumusta naman po yung performance when it comes to export and import of these kinds of products ng kakao dito sa Pilipinas? Yun na nga. So, sa ating tawag nito, although related to kanina, mababa pa rin yung ating export. Mas mataas yung import. Mataas yung import. Kaya because of the needs. Dahil, bakit kayo tumaas meron tayong mga processors. Nakatulad si Rubina, Universal Rubina Corporation. Siya yung maalam, mga Big Bang, mga Cloud9, mga ganon. Yung mga Monster Munch, mga Johnny, may Commonwealth net, yung mga flat tops, curly tops, yung Goya, yung mga Goya product, yung sila yung gumagamit sa ating sa ating mga yan yung tinatawag nating local chocolate processors natin. Kaya tumataas yung importation. And then ano pa bang mga iba na andito? Mondenisin, di ba? Twin Oaks Foods Corporation. Ito? Multi-Rich Foods. Multi-Rich Foods, New Unity Sweets, Chocomocho, mga ganon. Tapos may Nitin. So, iba-ibang mga company na nag-produce ng mga product dito sa Philippines. Kasi pag bilhin nila yung dito sa atin kasi,
maasim daw. Oh, so doon sila nag-import from the other. Kasi high quality kaya dapat malaman talaga sa ating processing dito sa Pilipinas, improve yung fermentation. Yes. Para mas dito nakukuha. Sir, ituturo ba dito sa ating Teknoguya yung fermentation? Meron bang programa kasama? Yung na time meron bang segment na gano'n? Meron bang episode na yun ang pag-uusapan natin? Matatakel ba? Sa susunod. Di ba? Nako, tutukan po ninyo yan. Ayan Sige, pasadalan din natin to sandali, Sir Edward, no? Totoo po ba na ang dried fermented beans or cacao ay mas mataas ang value kaysa sa wet and dried beans? Tama po ba? Yung dried fermented have more value than wet and dried beans. Yes. Tulad sinasabi ko dahil meron kasi silang tinitest nila yung merong chemical test. Ngayon, sa acidity, pag mataas ang pH, low pH, etc. Kaya ngayon, tulad sinasabi ko sa iyo na mababa ang presyuhan natin sa atin dahil maasim nga ito sa Pilipinas. Kaya dapat matutunan sila paano mag-ferment properly. Although mataas na naman yung ganong presyo compared sa dry at saka sa wet na ano yon. Ang dry naman kasi, i-dry mo lang sa tabi dyan, ganon, without fermentation. Pero hindi pa rin ganon kasarap ang quality mo. Pero kayang-kaya nating mapasarap. Yun, no? Sa tamang... Kasi mas masarap, mas mataas yung presyo. Yes, Yun yung klaro di ba? With the right knowledge, kasamang Jake, mapapasarap natin yan. Katulad ng nanalong cacao, mula sa Davao Farmers. Kwentuhan mo naman kami tungkol dito, sir. Okay. Ganito. Pero kaya mahalaga itong sinasabi mo kanina, dapat mahalin mo yung pag-process properly para mas mahal ang iyong benta. Mahalin mo para mas mahal. Ganon. So sir, yung dyan sa Davao, yung Malagos chocolate na yan. Grabe, no? Sabi nga po natin kanina, Davao is one of the biggest producer ng cacao. And Davao region, ang Davao, grabe, andyan talaga, no? Yung sa Malagos chocolate, nanalo sila ng 4 na golds, no, in international competition. Sir, ano pa po meron dito na iba, sir? Okay. First of all, ito kasi si Malagos, parang na sila yung known na sila sa atin, plus palagi silang nananalo. Now, recently, nanalo siya ng 4 golds at saka bronze doon sa World Drinking Chocolate Competition. Wow. Ganun siya. Tapos, ito pang isa pa, recent one, itong Davao Oros chocolate, chocolate na yan, ang ginawa dito, from 53 cocoa growing countries, kumuha sila ng mga samples. Tapos, ginawa nilang gi-process nila, out of that one, as yung liquor, true liquor, mga sensory evaluation, tazazang, 2 Davao farmers ang nakakuha, silang nanalo doon sa gold. Talagang ito tama yung sinabi ni Sir Barlaan, mahalin mo yung cacao, gawin mong napakahusay yung processing mo, and for sure mamahalin dito ng buong mundo. Mahalin pang presyo, mahalin talaga. Kasi di ba meron ng kasabihan nga, di ba ang cacao is food for the gods, also food for the heart. Kaya mga Valentine's. Yun din natutunan natin last episode, no? Yung cacao is actually the best for your heart and mind. Yes. Pampatibay siya ng Kaya dapat kumain tayo ng dark chocolate. At saka uminom tayo ng sikwate. Sikwate. Huwag mo nang lagyan ng sugar. Kasi pag nilagyan mo ng sugar, ibang usapan na yon, no? Inaano mo na lang yung sensories mo noon. Okay. Sir, in the end of this all, lahat po ng pinag-usapan natin ng pagdating po sa industriya ng cacao sa buong Pilipinas at sa buong mundo, ano pa yung ultimate aim natin, sir? The ultimate aim of our cacao industry. Yung i-sustain. Cacao, i-sustain natin yung, hindi lang talaga sustain, i-improve pa further. Yung improve and sustain. Yes, improve and sustain. Kasi nasa stage pa tayo na pataas pa. Marami pang dito, kaya mabuti na lang talaga na harmonize yung production protocol sa Pilipinas at saka yung sa processing para at least meron ng standard guide para sa mga farmers. Itong binibigay ko sa inyo ngayon ay ito na yun, na-advance ko na. At saka sa susunod pa. Kaya huwag kayong umalis, huwag kayong tututok kayo pala sa akin
Hindi sa akin na, sa amin pala. Aking lecture. Itutok yung camera kay sir. Sige. Okay, sige po. Maraming salamat po. Once again, Dr. Edward Barlaan, the Vice President for Research, Development and Extension. And of course, siya rin po yung nangunguna po sa Nicer Cacao Program dito po sa ating pamantasan. Sir, your final message for today para po sa ating mga viewers and listeners. Okay, maraming salamat sa patience, sa pagsubaybay at pagtutok. Ngayon, panimula lang ito. Marami pa tayong matutunan at inggan niyo yung mga friends niyo, lalo yung mga nagkakakawan diyan na mga kapitbahay niyo, mga kaibigan niyo. Tune in kayo dito sa Cacao Teknolohiya at marami pa kayong matutunan. Ayan. See you next time. Ayan. Thank you very much, Sir Edward Barlaan. At ngayon naman, ka-Teknoghiyang Jake, i-announce natin yung winner natin last episode. Ito yung mga sumagot ng tamang kasagutan sa ating tanong last episode. Alright! Teknogiya sa radyo. Teknogiya sa radyo. Palakpakan natin. And congratulations sa atin pong winners. Sina April Joy S. Masculino mula sa Antipas. Woohoo! At si Christopher Castillo mula rin sa Antipas. Oy! Gagaling ng mga taga-Antipas. Yes, congratulations po sa inyong lahat. Actually, na-advance na yung pagbibigay ng load sa kanila. Last week pa, binigay na sa kanila yun. Inofficially announced lang natin. Ayan yes. Nag-comment nga pala si Ma'am Preciosa Valmores, no? Curly Tops, masarap po na tsokolate ng Pilipino. Sabi rin po ni Mary Jane Triveles Palmes, good morning. Ako po may grinder. Nag-grind po ako ng kakao. 200 lang ang benta ko. Naku, nag-promote pa siya. At sabi din po ni, dagdag po ni Ma'am Preciosa, masarap din daw po ang Fuentes Peanut Chocolate. Ayan. Fuentes Peanut Chocolate. Ayan. Okay. Sige. Maraming salamat po. Ulit po, no? Maraming salamat po, Dr. Edward Barlaan. Teknogiya sa radyo. Teknogiya sa radyo. Para po sa ating mini quiz ngayong umaga, mga ka-Teknogiya, meron po kaming 3 tanong para sa inyo. Ang kailangan nyo lamang pong gawin ay sagutin ang mga ito at i-text po sa ating text line. At narito po ang ating mga mechanics, no, para po sa ating mini quiz ngayong umaga at sa mga susunod pang episode. Una, babasahin po at ipapakita po namin sa inyo ang mga katanungan at ang mga pagpipiliang mga sagot. Pagkatapos po naming mabanggit ang 3 katanungan, ay saka lamang po kayo pwedeng magpadala ng inyong kasagutan. Pangalawa, sa inyong mga cellphone, itype po ang inyong buong pangalan, asosasyon o kooperatiba na kinabibilangan at ang mga letra ng inyong mga sagot sa aming 3 katanungan. Siguraduhin pong may karapata o may karampatang numero ang inyong mga sagot. Yes, kasi hindi natin i-count kung wala yung kanilang association. Yes, ayun. So pangatlo, dapat po ay nasa isang text message lamang po ang inyong mga sagot, mga ka-Teknogiya. Ito ay upang masiguro din namin ang pag-monitor sa inyong pag-aaral sa ating tupiko na tinalakay at mga tatalakayin. Pang-apat, isend po ang inyong mga sagot sa cellphone number 0999-4597-667. Again, that's 0999-4597-667. Yan, maraming salamat Sir Brex, mga ka-Teknogiya. Ang unang 3 learners natin na makapagpapadala po ng kanilang mga sagot or tamang kasagutan ang siyang mananalo ng tig 100 piso o 100 pesos worth of cellphone load. Kaya inyong pakatutukan, mga ka-Teknogiya, dahil narito na ang mga katanungan para sa ating unang episode. Ikalawa. Para sa ikalawang episode ngayong araw. Ayan. Ang unang katanungan natin ay number 1. Okay? What type of cacao or anong uri ng cacao ang 80% na tinanim dito sa Pilipinas? Anong uri ng cacao na which is 80% ang naitanim or nakatanim ngayon dito sa Pilipinas? Letter A, Trinitario. Letter B, Criollo. Or letter C, Forastero. Ulitin po natin, what type of cacao are 80% planted in the Philippines? Letter A, Trinitario. Letter B, Criollo. Or letter C,
forastero. Pinag-usapan po namin yan kanina. Yes. Okay? Next question. Number 2. Which among the continents grow cacao the highest? So, anong kontinente sa mundo ang talaga namang number 1 producer ng cacao? Letter A, Asia and Oceania. Letter B, Africa. Letter C, Latin America. Yun. Okay. Ulitin pa ba natin? Yes, please. Anong kontinente ang top producer ng cacao sa buong mundo? Letter A, Asia and Oceania. Letter B, Africa. Letter C, Latin America. At ang ating pangatlong tanong, mga kateknogiya. Ang ating po ikatlong tanong, 78% ng kabuuang cacao production sa Pilipinas ay nanggaling sa letter A, Bicol Region, letter B, Davao Region, or letter C, Ilocos Region. Ulitin po natin. 78% of the total cacao production in the Philippines comes from letter A, Bicol Region, letter B, Davao Region, or letter C, Ilocos Region. Teknogiya sa radyo. Teknogiya sa radyo. At ipadala niyo po ang inyong mga kasagutan sa cellphone number 0999-459-7667. Ulitin po natin, 0999-459-7667. Ang mga maswerteng mananalo po ay amin pong i-anunsyo sa susunod na Biyernes para po sa ating ikatlong episode dito po sa Teknogiya sa radyo. Aha! Ayan. At ayan, Kateknogiyang Jake, ang ating mga pinag-usapan natin yung industriya ng cacao sa correct. international and local seeds. At nalaman po natin na mas magandang pagproseso ng inyong mga cacao products, mas mahal ang maaaring pagbili. Oo, di ba? At saka dapat kailangan talaga natin pagtuunan ng pansin yung proseso, processing na tinatawag natin. Yes. And of course, hindi po sapat yung nabibigyan lang tayo ng seedling. At saka nalaman din natin yung demand ng cacao sa Pilipinas, kasamang Jake, dahil mas malaki pa pala yung import natin kaysa sa export natin. At nakaka-proud na isipin na majority ng cacao production natin sa Pilipinas nasa Mindanao. Oo, diba? Diba? Nakaka-proud. Anyways, yan. Ano na? Sige. At yan, maraming salamat po ulit sa inyo pong pagtutok at pagkikinig po dito sa atin. At yan po ang hatid namin sa inyo ngayong umaga, mga kateknogiya. Marami po kayong matututunan pa sa susunod po na mga Biyernes. Kaya laging tandaan. Ano man ang sitwasyon, ang University of Southern Mindanao sa pamamagitan ng University Extension Services Office ay patuloy na maglilingkod para lamang sa inyo. Mga teknolohiya at gabay na siguradong makakatulong upang maiangat at guminhawa ang buhay ng bawat Pilipino. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako si Brex Nicolas. At ako naman po si Jake Manero. Patuloy na tumutok sa susunod na Biyernes sa pareho-parehong oras at himpilan para sa isa na namang edisyon ng Teknogiya sa Radyo. Teknogiya sa radyo. Teknogiya sa radyo.